mayroon na kaagad traidoran? Matindi naman to. Anong tinutukoy kong traidoran? Ay di ba, pinagmamalaki ng kampo ni Chis Escudero na suportado siya ng maraming senador. At isa sa sumusuporta sa kanya, solido daw ang suporta sa kanya, itong mga pro-Duterte bloc na senators. Ay itong mga senador na ito, 7 yan eh. 7 yung mga senador na yan na pro-Duterte. Ang pro-Duterte bloc na mga senators na yan ay si Amy Marcos, si Bongo, si Bato, Marcoleta, Mark Villar, Camille Villar at Padilla. Yun ang Duterte 7. Ngayon, matagal na napapabalita na itong Duterte 7 ay suportado, solido ang suporta kay Chis Escudero. Tapos ngayon, ang napapabalita, may bago na namang balita. Ayan tingnan nyo yung balita. Duterte 7, may kandidato sakaling umurong si Chis Escudero. Ayan nakikita nyo sa baba? Kaya ang mga balita ngayon, palit Senate President na ba? Yun. Sa Net 25 naman yan. Palit Senate President na ba? Yun. Ito pa. Ito pa yung Duterte 7, may kandidato sakaling umurong si Escudero. Yan ang mga lamang balita. Pero lininaw naman ni Bato, sabi naman ni Bato, Duterte bloc will only field bets for Senate President if Chis withdraws. Yan. Hinabol ni Bato. Pero bakit sila nagsasabi na mayroon silang pambato sa pagka-Senate President? At ang naiisip nilang pambato, itong tatlo. Si Amy, si Mark Villar o kaya si Marcoleta. Yan ayon dyan sa grupo ng Duterte 7, yung 7 senador na pro-Duterte. Ay bakit bakit naghahayag na ba si Chis Escudero na hindi na siya tatakbong Senate President? Mukhang yun nga ang kanyang pinagkakaabalahan yung maging Senate President, tapos sasabihin ngayon nitong mga pro-Duterte bloc na senators na handa silang palitan si Chis kung aayaw daw ito. Sa tingin ko mayroong nangyayaring galawan dito. Mga kabunyog, mga kababayan. Sa tingin ko lang. Kayo, ano sa tingin nyo? Ano sa tingin nyo? Unang-una, ang posibleng nangyayaring galawan dyan, baka gumagalaw na ang Malacanang. Baka gumagalaw na ang Malacanang. At di ba matagal na tayong nagko-comment niyan? Sabi natin, dapat ang Senado, dapat na hindi makontrol ng pro-Duterte bloc na senators. Parang si Chis Escudero pinaiikot ng mga pro-Duterte bloc na senators Hindi dapat. Sabi natin, ano bang ginagawa ng Malacanang? Kailangan gumalaw-galaw ang Malacanang kaysa sa makontrol ng pro-Duterte bloc senators ang Senado. Pag naging Senate President si Chis, hawak sa liig nitong mga pro-Duterte bloc senators Di ba, mga kabunyog? Ngayon, mukhang gumagalaw na ang Malacanang sa tingin ko. Ang galaw ng Malacanang ay pinag-iisipan nila na kung si Chis Escudero ay magpapakontrol sa mga pro-Duterte bloc senators, papalitan nila ito. Kasi siyempre hindi papayag ang Malacanang na ang Senate President ay hawak ng pro-Duterte. Parang hawak sa liig si Chis ng pro-Duterte bloc senators Kaya mahirap sa Malacanang yan. Ngayon mukhang gumagalaw ang Malacanang. O ngayon, kung gumagalaw ang Malacanang, nararamdaman ni Chis Escudero na may pressure sa kanya, baka nagdadalawang isip na si Chis na wag tumuloy. Ngayon, pinapalakas ngayon ang loob ni Chis Escudero nitong pro-Duterte bloc senators. Parang, wag kang magdalawang isip, Chis. Ituloy mo ang laban mo. Kahit hindi ka suportahan ng Malacanang, nasa likod mo kami. Parang ganun yung nangyayari dyan, mga kabunyog, sa tingin ko. May nararamdaman ang pro-Duterte bloc senators na ito, pina-counter sila ng Malacanang. Malayo pa kasi, July 28 pa. Doon talaga magkakaalaman kung sino ang Senate President sa July 23. Pwede. Sabi ni Jasmine Casmid, Ping Lacson for Senate President. Pwede. Sa tingin ko, gumagalaw ang Malacanang. Ngayon, mukhang pinipressure si Chis Escudero, okay sa amin na ikaw ang Senate President. Pero,
Huwag kang pakukontrol sa pro-Duterte Black Senators. Halimbawa, imagine niyo naman napapabalita, ibibigay ni Chis Escudero kay Marcoleta yung Senate Blue Ribbon Committee. Di ba? Di ba? Oh, nakuha niyo mga kabunyog? Ay di ba? Binalita ni Jingo Estrada, parang naipangako na daw ni Chis Escudero kay Marcoleta ang Senate Blue Ribbon Committee. Ay imagine niyo kung Senate Blue Ribbon Committee yan, hawak yan ni Marcoleta, ay talagang gagamitin yan na platform ni Marcoleta para siraan ang administrasyon ni Marcos. Papayag ba ang administrasyon na ganun ang gawin? Kaya siguro sa tingin ko, kinakausap dito si Chis Escudero. Chis, wag mong ibigay kay Marcoleta ang Blue Ribbon para tayo niyang nagkuha ng batong ipupukpok sa atin. Ang problema, nakakumit na yata si Chis. Nakakumit na yata si Chis kila Marcoleta. Ha? Oh, nakakumit na. Oh, ay ngayon, pinapaalam yata ni Chis kay Marcoleta na hindi pwede yung Senate Blue Ribbon. Oh, hindi naman yata pumapayag itong Duterte 7. Gusto talaga nila Blue Ribbon hawak nila. Oh, so ngayon nagkakaproblema si Chis. Parang pag hindi niya sinunod ang gusto ng Malacanang, papalitan siya. Hindi siya susuportahan sa pagka-Senate President. Malayo-layo pa ang July 28. Tama kakabunyog Erwin Varela. Ito kasing Duterte 7, dapat nito minority block. Ito dapat Duterte 7 na to. Itong 7 na itong senador ng Duterte, dapat nito minority. Ang dapat magsama-sama sa majority, yung mga kandidato ni PBBM, maliban kay Camille Villar, yung mga kandidato ni PBBM, yung mga pro-BBM na mga senador, at saka sila Kiko Bamrisa, posibleng magsama yan. Kaya sa tingin ko, may nangyayaring galawan dyan. Ngayon, parang naiipit si Chis Escudero. Alam ni Chis na kapag hindi niya nasunod ang gusto ng Malacanang, tatanggalin siya sa pagka-Senate President. Ito namang Duterte 7 senators, pinipressure si Chis. Chis, huwag kang susurrender. Suportado ka namin. Ganyan yan, mga kabunyog, mga kababayan. Mayroong galawan yan. Ngayon, parang tinatakot ngayon nitong Duterte 7, si Chis Escudero, na pag hindi tumuloy ito sa pagkasenador, sa pagka-Senate President, ang sabi nitong Duterte 7, ang ipifield nilang panlaban sa Senate President ay sila itong tatlo. Duterte 7, may kandidato sakaling umurong si Escudero. Sino yan? Si Amy Marcos, si Mark Villar, saka o kaya si Marcoleta. Ay, kahit naman sino dyan sa tatlo na yan, mag-Amy Marcos, mag-Mark Villar, Marcoleta, hindi naman magiging Senate President yan. Paano naman yan magiging Senate President? Mga tao ni Duterte yan. Di ba? Hindi yan. Kaya lang, tama yan. Dapat gumalaw na ang Malacanang, i-pressure si Chis Escudero. Kasi itong si Chis Escudero namamangka sa dalawang ilog. Pinagbibigyan itong pro-Duterte Black Senators, pinagbibigyan din ang Malacanang. Ang problema, syempre, nalaman na ng Malacanang na ang gagawing Blue Ribbon Committee si Marcoleta. Ay syempre, hindi maganda sa Malacanang yun. Imagine niyo ang magiging Blue Ribbon Committee si Marcoleta. Ang iimbestigahan niyan yung mga kampi ng Marcos at ni Romualdez. Didipinsahan niya ni Marcoleta, poprotektahan niyan yung kampo ng Duterte. Yan yung magiging problema ng Senado. Kaya siguro, kinakausap na si Chis Escudero tungkol sa committee chairmanships. Wag niyo mong ibigay kay Marcoleta yung Blue Ribbon. Ang problema, parang non-negotiable yan. Baka non-negotiable yan sa kampo ng pro-Duterte Black. Parang sa kanila, okay Chis, suportado ka namin, 7 kami, pero yung Blue Ribbon, kay Marcoleta yan. Kasi gagamitin ng pro-Duterte Black, yung committee na yan, para atkihin ang administrasyon. Yan yun. Ngayon, tinatakot ngayon nitong mga pro-Duterte Black senators, tinatawag na to Duterte 7, sabi kay Chis, pag hindi
Pag hindi ka tumuloy sa pagka-Senate President, may tatlo kaming pwedeng patakbuhing Senate President, ay hayaan nyo na yan. Tumakbong Senate President yung tatlo na yan, hindi naman mananalo yan. Kahit sino naman dyan sa tatlo na yan, walang mananalo dyan. Kung mangyayari dyan, sila ang magiging minority. O tama yon. Ang takbo talaga ng Duterte na mga senador, dapat sila ang minority sa Senado. Sila dapat ang minority. Ang dapat na magsama-samang mag-aalyansa ay yung mga kampo ng Marcos at yung grupo nila Kiko, nila Bam, nila Risa. Kung tayo Duterte dapat ang mayorya ng Senado. Ganun ang magandang alyansa dyan. Anyway, ako may nararamdaman dyan eh. Ano ito? Ano ito? May traidora na agad? Ang ibig sabihin natin ng may traidora na agad, itong grupo ng Duterte, inaano na kaagad si Chis. Hinahawakan na kaagad si Chis sa liig. Parang ang ano nito, itong grupong ito ng Pro Duterte, Chis, ituloy mo ang napag-usapan natin. Huwag mong intindihin ang Malacanang. Yung usapan natin, usapan. Kung hindi mo sinunod yan, hindi ka namin susuportahan. Mayroon kaming papakandidatuhing Senate President. Ang tinatakot si Chis Escudero. Ito namang si Chis Escudero, dapat hindi siya matakot yan. Hindi siya matakot. Ano naman ang laban ng tatlo na yan? Kaya lang, ang problema talaga kasi kay Chis, walang prinsipyo eh. Walang prinsipyo. Namamangka sa dalawang ilog. Yung grupo ng Duterte, kinakausap. Yung grupo ng Marcos, kinakausap. Yan yun ang nangyayari dyan. Maganda na daw ang ating audio natin at video. Wow, gusto na nila yung ating At saka dito, nakakapagtaas ako ng kamay, nakakapagganyan ako. Okay to, mas okay itong ganitong setup natin. So mga kabunyog, mga kababayan, mukhang yung sinasabi ko matagal na, di ba sabi ko matagal ko nang sinasabi, Malacanang, galaw-galaw, galaw-galaw, huwag niyong hayaan, huwag niyong hayaan na ang Duterte Black Senators ang kumontrol ng Senado. Ang sinabi ni Jingo Estrada na i-commit na daw ni Chis Escudero kay Marcoleta ang Senate Blue Ribbon Committee. Ay mukhang nakarating na yan sa Malacanang. Inaano na ngayon si Chis. Chis, akala ko ba susundin mo kung anong order namin? Bakit ganyan? Bakit ganyan? Ang problema, hindi na yan mababago ni Chis. Kasi itong sila Marcoleta, parang non-negotiable sa kanila yan. Non-negotiable. Pito kami. Sinabi siguro nila Marcoleta, 7 kami. Sulit kami sa'yo. Yung 7. Pero, yung mga committees na gusto namin, ibigay mo sa amin. At ang pinaka-importanting committee doon, yung kay Marcoleta, Blue Ribbon. Gagamitin nila yon para siraan ng administrasyon. Siyempre, alam din ng administrasyon dyan. Yan. So, sinasabihan si Chis. Anyway, mga kabunyog, mga kababayan, may galawan na ito. Malalaman natin yan. Ano talaga ang final niyan sa July 28 ng umaga. July 28 ng umaga, mag-i-eleksyon ang Senado ng mga officers ng Senate. Senate President, yung ganyan. Pero kung ako lang ang tatanungin, hindi naman ako ma-influensya dyan. Ang dapat talaga kasi, itong pro-Duterte na ito, itong tinatawag na Duterte 7, sila dapat ang minority. Sabi ni Yusay, kung Blue Ribbon, dapat kay Lacson. Yun! Medyo conforme ako dyan. Blue Ribbon kay Lacson. Pwede yan. Blue Ribbon kay Lacson. Kaya lang ang problema nga, gusto ni Marcoleta, kanya yung Blue Ribbon. Alam na natin yan, gagamitin yan. Naiisip yan ng Malacanang. So, pinipressure ngayon si Chis Escudero. Kaya, yan ang problema kay Chis Escudero. Yung samahan niyang binubuo, wala namang prinsipyo yan.
Yung alyansang binubuo ni Chis Escudero walang prinsipyo. Pero kung ang mabubuong alyansa sa Senado ay anti-Duterte, at least may basis ng prinsipyo. Kaya dapat ang majority sa Senado anti-Duterte. Ang minority dapat sa Senado pro-Duterte. Ganun dapat kalinaw na ang Senado ngayon. Di ba? Dapat ganun. Hey, sa bagay, si Secretary Ronald Llamas, political advisor nung panahon ni Pinoy. Si Llamas, nag-a-advise talaga siya kay Pinoy kung anong dapat gawin, ganito, ganyan. Pag sinabi naman ni Pinoy, okay, sige, gawin mo na yan. Kausapin mo na yung mga senador. O, di ba? Ganun yun. Ganun yun. Dapat ganito rin sa administrasyon ni PBBM. Wag nang mga ang madalas kasing statement ni PBBM, hindi kami nakikialam sa Senado. Hindi mo naman kailangang sabihin na nakikialam eh. Di ba? Shout out kay Roger Ricato sa London. Yan. May magandang suggestion si Andre Casinillo. Kay Bato daw, Goldilocks Committee na lang. Di ba? Sang-ayon si Clark Ayong, sabi ni Clark Ayong, ganyan ang mangyayari diyan. Ang Duterte Group ang magiging minority diyan. Tama 'yon. Dapat itong Duterte 7, itong 7 senador ni Duterte, ito dapat ang minority. Minority naman talaga dapat sila eh. Yan ang gawin. Ngayon, itong si Chis Escudero, kung mananatili siyang ganyan sa pinagagawa niya, sunod-sunuran siya sa Duterte 7 na yan, tingnan mo, na siya? Tinatakot na siya ng Duterte 7. Anong sabi ng Duterte 7? Chis, pag hindi ka tumakbo, magpipild kami ng Senate President. Dapat ang sagot dyan ni Chis Escudero, di sige. Di mag-field kayo ng ano nyo. Tatlo daw ang pambato nitong Duterte 7, either si Aimee, si Mark Villar, or si Marcoleta. Wala naman yan. Hindi naman yan mananalo. Di ba? Hindi naman mananalo yan. Sino man dyan sa tatlo na yan, kala naman itong Duterte 7, itong mga senador ni Duterte, akala naman nila, napakalakas na nila. Di ba? Tama, swituhin ang Senado. Tama si Andres Baltasar. Tagalog pala yung term na swituhin, Tagalog pala yon. Swituhin, tama. Ibig sabihin, dapat pasunurin ng Malacanang ang Senado kasi mayabang na itong mga senador, lalo na itong Duterte 7 na ito. Kinokontrol na si Chis Escudero. Ito namang si Chis Escudero, dahil sa kanyang sobrang ambisyon, sunod-sunuran siya sa Duterte 7. Anyway, yan mga kabunyog, mga kababayan. Yan ang nangyayari sa Senado ngayon. Okay? So magandang araw sa inyong lahat, mga kabunyog, mga kababayan. Mabuhay po tayo, mabuhay tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.